Muli po naglunsad na malawakang opensiba ang Israel sa Lebanon. Ito po'y kontra sa grupong Hezbollah. Pinulabog po ng sunod-sunod na malalakas na pagsabog ang capital city na Beirut matapos nga pong puntiryahin na naman ng Israel ang ilang kuta ng militanteng grupo. At ayon sa Israel, kaya ho nilang ituloy ang opensiba laban sa magkakampi na Hezbollah at Iran kung magtatagal pa ang gera. Kahit nga po si US President Donald Trump ay aminadong hindi pa tapos ang bakbakan. Patuloy po naman ang pagganti ng Iran na inaatake pa rin ang ibang mga bansa sa Middle East. Isa nga sa pinintirya ang United Arab Emirates kung saan po nasa lagdi ng mga drone at missile na pinapakawalan ng Iran. Samantala, naghahanda na rin po ang pamahalaan na paigtingin palalo ang paglikas sa mga Pilipinong naiipit sa gulo sa Middle East. Ayon po sa Pangulong Bongbong Marcos Jr., 2 chartered flights ang kinuha ng Pilipinas para maiuwi ang mga OFW. Sa gitna pa rin po yan o sa gitnang silangan. Kabilang po dito ang flight na manggagaling sa Riyadh, Saudi Arabia na susunod sa mga Pilipinong ililikas galing naman sa Saudi o susundo. Galing po sa mga Pilipinong ililikas sa Saudi, Kuwait at sa Bahrain. Kabilang po dyan ang flight na manggagaling sa Riyadh, Saudi Arabia at susunduin din po yan sa Fujairah sa UAE ng isa pang chartered flight, ang mga lilikas naman mula sa Dubai. Ayon po sa Pangulong Marcos, bahagya ng niluwagan ng UAE ang kanilang airspace kaya nakakalipad na ang ilang eroplano kahit hanggang sa ngayon ay limitado pa rin ito. Kanya-kanya ho namang diskarte ang mga operators at tsuper para nga hindi masyadong masakit sa bulsa ang napakalaking taas presyo sa gasolina. Ang ilang pong operators ay ginawa pong salitan ang biyahe ng kanilang mga driver para po daw hindi mag-agawan sa pasahero at meron pang maiuwi na kita. Kaya ang ibang driver ho naman ay rumaraket sa iba po mga jeepney sa mga araw na hindi sila naka-assign pumasada. Sa tansya po naman ng transport group na Piston, umaabot na po sa 1,815 pesos per 30 liters ang nawawala sa kita ng mga pangkaraniwang jeepney kada araw. Kaya magsisimula din rin pong mamahagi ng 5,000 pisong fuel subsidy ang pamahalaan sa susunod na linggo. Kabilang po sa mabibigyan daw ang mga driver ng jeep, tricycle, taxi, UV Express, TNVS at maging mga bus. Muli naman pong binatikos ni Vice President Sara Duterte ang pagtugon ng Administrasyong Marcos Jr. sa atensyon sa Middle East. Ayon po sa Vice Presidente, 2022 pa raw dapat nakapaghanda ang pamahalaan sa magiging epekto ng gera. Sinabi po yan ng Vice sa isang ambush interview kasabay pa rin po ng idinaos na misa sa Davao City sa anibersaryo ng pag-aresto sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dismayado raw ang Vice dahil wala siyang nakikitang ginagawa ng pamahalaan kaugnay ng epekto ng sigalot. Una na rin siyang sinagot ng Malacanang na hindi raw siya nag-iisip at hindi niya alam ang mga nangyayari on the ground. Dapat noong 2022 pa lang naghanda na ang pamahalaan na ito. Pero wala tayong nakitang paghanda at wala tayong nakikita na pagbibigay man lang ng solusyon sa mangyayaring problema sa susunod na mga buwan at sa susunod na taon. Yan nga po mga kapatid ang tinig ni Vice President Sara Duterte. Dapat daw 2022 pa ho naghanda. Di ba kasama kayo naghanda? Sa ibang balita po naman, niliwanag po ni Pangulong Marcos Jr. na wala pa rin siyang plano na ibalik ang Pilipinas sa International Criminal Court o ICC. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi na idinitalye ng Pangulo ang kanyang rason kung bakit. Pero pumalag dyan si mamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima. Maling mensahe raw ang ipinarating nito sa mga Pilipino lalo pat hindi raw masasabi kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Dapat daw po ibalik ng gobyerno ang Pilipinas sa ICC para matiyaka na mabibigyan po ng garanti ang hustisya kung sakali pong mabigo ang pamahalaan na panagutin ang sinumang gagawa ng kamalian sa bansa. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph
At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo.